Mula sa Joseph Morello Institute Incorporated, narito ang DUX News, sandigan ng katotohanan, boses ng sambayanan. Magandang araw mga Meraliano, ako ang inyong lingkod, Yvonne Marie Coronel. At ako naman si Reynica Amores, nakatindig, handang magbigay ng serbisyo para sa pagbabago. Dito lamang sa DUX News, sandigan ng katotohanan, boses ng sambayanan. Headline: inflation sa Pilipinas umaangat ng muli. Presyo ng bigas umaabante ng muli. Nagpabilis na ang headline inflation sa Pilipinas noong Pebrero dahil ito sa pagtaas ng presyo ng bigas. Bilang isang mahalagang ulat, inaasahang magpapabilis pa ang Consumer Price Index dahil sa El Nino phenomenon. At para sa mas malinaw at maayos na pagbabalita, narito si Eliandro Dennis Dumael, nagpapatrol. Salamat, Reynica. Pagkatapos ng 4 na sunod-sunod na buwan ng pagbaba, tumaas ang headline inflation sa Pebrero mula 2.8% noong Enero patungo sa 3.4%. Ayon sa Philippine Statistics Authority, isa sa mga pangunahing nagdulot nito ay ang pagtaas ng presyo ng bigas na umabot ng 23.7% na siyang pinakamataas mula Pebrero 2009. Nakikita natin na patuloy na tumataas ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Natural na mayroon tayong limitadong supply, ngunit susunod ito sa kilos ng presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Timing siya doon sa dry season. Ang dry season, hindi, kumpara sa wet season, mas malaki yung production natin. Sa ngayon, we need to secure talaga yung supply. Alam natin na magkakaroon din ng El Nino, so there will be additional challenge doon sa level natin ng productivity. And we need to ensure na meron tayong enough supply. Ayon ng kooperasyon, dahil sa El Nino, ito ay maaaring bumaba ng 2 hanggang 3 piso. Marso at Abril ang panahon ng kasagsagan ng anihan ng tag-init. Muli, ako si Eliandro Dennis Dumael, nagpapatrol. Salamat, Aliandra. Ngayon na pag-usapan na rin naman natin ng inflation, tayo namang dumako sa pangunahing pangangailangan ng mga tao pagdating sa bilihin, ang bigas. Andre, maaari ka bang magbigay ng update para sa presyo ng bigas? Salamat, Yvonne. Sa kasalukuyan, narito ako sa pamilya ng bayan ng San Juan at makikita natin na kahit sobrang tataas na ng presyo ng mga bilihin, dumadagsa pa rin ang mga tao sa pamimili ng kanilang weekly grocery. Ayon sa PSA, isa ang bigas sa pangunahing binibili ng mga mamamayan dahil ito ay esensyal na pangangailangan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon naman kay Dennis Mapa, Undersecretary ng Philippine Statistics Authority, ang pagtaas ng presyo ng bigas ay walang kinalaman sa inflation rate sapagkat nagtataasan ng presyo ng bigas worldwide. Now dito naman sa inflation natin, kung titingnan natin yung time series ng rice inflation in 2023, ito ay mababa mula January hanggang July of 2023. So January of July, so mababa siya. So nagkaroon lang tayo ng pagtaas nung August last year, tapos talagang pumalo siya nung September, and then tuloy-tuloy na. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bagay ay siyang tunay na makikita. Ang presyo ng milled rice na dating 49 pesos and 60 cents noong January 2024, pumalo ito na 50 pesos and 44 cents ngayong Pebrero 2024. Ang well-milled rice naman na noon ay 54 pesos and 91 cents lamang, ngayon ay tumaas ng hanggang 55 pesos and 93 cents. At ang premium o special rice na dating nasa 63 pesos and 92 cents, ngayon nasa 64 pesos and 42 cents na lamang per kilo. Masasabing ito'y nakakaapekto maging sa mga mamimili, ngunit ang world market ay siya ring tinuturong sanhi ng PSA sa pagtaas ng presyo ng bigas. Muli, ako si Andre Jacob Rosales, nagpapatrol. Salamat, Andre. At dito na nagtatapos ang aming pagbabalita ngayong hapon. Muli, ako si Reynica Amores, handang maglingkod para sa masa. At ako naman si Yvonne Marie Coronel, tanging nakabubuting serbisyo para sa nakararami. Dito lamang sa DUX News, sandigan ng katotohanan, boses ng sambayanan.